katunayan na mga kababayan, binulgar na ni Atty. Topacio ang dahilan talaga kung bakit nasibak sa pwesto etong si Torre. Oh, at aside pa dyan mga kababayan, binakbakan din ni Atty. Topacio ang ating presidente na ang sabi pa niya, puro ka investigasyon, kumilos ka na, walk the talk. Inaasa pa daw niya sa mga sumbong-sumbong ng mga mamamayan mga kababayan itong pagbulgar sa kurakutan dito sa ating bansa. Gayong siya naman ang presidente daw mga kababayan. Isa lang ang ibig sabihin niyan, weak ka talaga. Yan ang sabi ni Atty. Topacio mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Natutuwa ako, bagamat nagtataka ako kung bakit akong hinihinga nila ng opinyon tungkol dito sa pagtanggal kay General Nicolas Torre nga. Torre! Darna! Ay, nako, no? Parang Darna si Torre, mga kababayan, tumalon pa. Yan Hindi. Sinasabi ko naman, ito ay hindi party stand ng PDP. Darna ba o Diwata? Ito personal ko na siya ay lumabag sa chain of command. Ito mga kababayan, ang talagang legal na harason na pinagbasihan talaga nila pagsibak kay Torre. Lumabag sa chain of command. What do you expect? Dati-rati nang lumalabag yan sa batas si Torre mga kababayan, di ba? Inamayhasa mga kababayan. Ito na resulta. Simple lang naman, insubordination. Tama. Insubordination. Balasa siya ng mga personnel na hindi dinadaan sa NAPOLCOM. Tama. Kasi ako naman galing din sa DILG. Yes. Di ba nung panahon ni Pangulong Erap na ang Yung ginawa nila kay Kibuloy mga kababayan, labag na yun sa batas. Excessive mga kababayan. Grave abuse of discretion. No, eto. Hinahayaan lang kasi siya dati mga kababayan, no, 'di ba? Dahil mayroon silang mission mga kababayan, hulihin si Kibuloy, si PRRD, gipitin ang mga kalaban. Ngayon, hindi na siya kailangan. Nalasing mga kababayan sa kanyang kahibangan. Ayun, si team ng DILG ay si Darna Mayor Fred Lim. Ako ay yes, isang ASEC doon at alam kong kalakaran bago ka magpatupad ng pagbalasa, ganyang high level. Isusumiti mo muna sa NAPOLCOM, approve mo, pag-approve na at wala namang reason siguro kung bakit hindi approve. Opo. Ay saka mo ipatupad. Ayun. Siya baliktad, pinatupad niya muna, sinabihan siya ng NAPOLCOM, mali, ayaw niyang sumunod, bagkus ay humingi pa siya ng kanyang suporta mula sa mga region, di ba? O bagkus nagpa-funrun pa mga kababayan para suportado ako ng kasamahan ko. Diyos ko, pa-funrun ka pang ungas ka. sabi niya, ayos na yan. Internal matter lang yan. Hindi pala ayos. Ayun, naayos siya. Pati ang kanyang mga tatalaga mga kababayan, si Bak din. Si Bak. Ang mukhang mga wakwak mga kababayan. Tinatanong sa akin bilang abogado Pati yung may langaw sa mukha mga kababayan. ni Pastor Kibuloy, ano daw pananaw ni Pastor? Sabi ko, wala naman sapagkat wala naman ako naririnig. Opo. At ang naririnig ko lamang kay Pastor Kibuloy ay yung kapatawaran. Opo. At para sa akin, kung yung ginawa niya kay Pangulong Duterte na chairman ng PDP Walang kapatawaran ang ginawa ni Torre mga kababayan. well, ginawa na niya yun. Siguro patawarin na natin siya. Ayaw. Bakit natin patatawarin mga kababayan kung unang-una hindi humihingi ng patawad? Hindi man lang nag-sorry. Patatawarin lang ng ganyan-ganyan? No way. Kung hihingi ng sorry, hindi papatawarin. Pero, kailangan pa rin niyang harapin ang pananagutan mga kababayan. Huwag niyong patawarin mga kababayan yung hindi nang hihingi ng sorry. Dahil uulitin na naman yan. Kung patatawarin mo na mga taong iyan mga kababayan, doon na sa huli. Huling hininga. At least. Pero ura-urada. Bago pa lang yung ginawa niya na Patawarin agad. Uulitin na naman. Mamimihasa na naman yan mga kababayan. Hindi yan matututo. Hindi mo tinutulungan. And in the first place, hindi rin humingi ng patawad. Sapagkat ayan naman dumarating naman sa kanya yung mga ganyang bagay na yun nga sinasabi ko sa iyo, di ba yung kahapon yung masyadong mataas ang lipad. Shooting na. Dalalipad. Kamalasan na ang mga kababayan. Mamaya na siguro natin patatawarin mga kababayan nung unang-una, hihingi ng patawad. And then, hindi ibig sabihin na nakapag-sorry na, absuelto na, harapin niya mga kababayan ang consequence niyan.
May pananagutan siya sa batas eh. Kung hindi yan papanagutin si Torre, mga kababayan, yung ginawa nilang pandudukot, pagpapatapon kay PRRD sa labas. Para na rin sinasampal natin, mga kababayan, malaking kasalanan sa bayan ang ginawa. Malalampas lang itong ganitong, di ba? Para ngayon lang natin ito nakita, mga kababayan, na isang dating hinahangaan na opisyal, dating presidente, sa pilitang kinidnap, mga kababayan, pinatapon doon sa foreign entity. Hindi pwede yan, mga kababayan. Ang ating sovereignty ay seloso. Inang bayan seloso. Bakit nyo hinahayaan ang mga ito? Kaya walang mga kababayan. Patawarin kung patawarin, pero kailangan pa rin niyang harapin ang kanyang kasalanan. Yun. Pero wag na natin siyang tuligsahin. Tutuligsahin namin yan. Wag. Hanggat malabas lang sa TV, mga kababayan. Eto lang ha, Torre, kung gusto mong manahimik na, huwag ka nang magpakita. Utang na loob. Masakit sa mata, in fairness, mga kababayan. Masakit sa mata. Kung gusto mo talagang mag-cool down, Torre, umalis ka sa paningin namin. Na natin siyang, kasi medyo down siya. Down ba? Nagyabang nga, mga kababayan. Anong down dun? Puro pasikat pa rin. Opo. Huwag na natin siyang batikusin. Sipain pa namin yan sa mukha. Kung kaya namin, pero parang hindi eh. Wala eh, hindi lulusot ang aming paa sa TV, mga kababayan. Pero nabasag ng isang TV namin dahil nasipa namin. Hayaan nyo na yan. Ayaw. Nagsasalot pa rin, mga kababayan. Yan ang laman na lang ng ating telebisyon ngayon. Diyos ko. Okay lang sana kung ang gandang, ang ganda katulad ni Diwata. Sabi niya, sama ng loob. Wala naman ako sama ng loob, pero mayroon, mga kababayan, sama ng itsura. Huwag muna nating patawarin. Kapagkat malaki ang kasalanan din ay yung mga gumawa ng flood control scam. Yan, sila pareho lang yan. Sama-samang babangag muli. Nakakatakot dyan, ang dami ng diversionary tactic at baka malimutan. Huwag po nating kalilimutan. Hanggat andyan si Marcoleta, mga kababayan, hindi yan makakalimutan yan. Hindi yan bibitawan ni Marcoleta. Ang sabi niya, antayin nyo ako sa September 1. Mayroon akong taktika para swiping na talaga, mga kababayan. Hindi na tatagal ng tatagal. Direct to the point. Yang investigasyon na yan. At sana nga po, lumabas na ang katotohanan. Unang-una, ito nga po ang nangyayari. Bakit ba? Ano bang meron? Itong mga kaanib sa mababang kapulungan na walang gustong pumangalan sa kanila. Di ba? Nag-privilege speech na si Senator Panfilo Lacson. May iba siyang sinabi pero mga maliliit eh. Mga butiki pa, mga kababayan, pero yung mga buhayang malalaki. Bago sinabi pa niya, may 67 na siyang bilang ng mga kongresista. Contractors daw, mga kababayan, kongresistang contractors. 67. Name at least 5. Pero ni isa, wala, di ba? Walang pinangalanan. Na sangkot dito sa flood control. Wow, dami nun. Ayaw naman yung bigay ang pangalan. Paano yun, sir? Si Isko Moreno, ganun din. Sa Maynila daw, may 14 billion. Wow. Pero at least si Mayor, no? Si Isko, mga kababayan, si Chua. Chua. Talagang binabakbakan na niya. Flood control, pero itong Maynila ang isa sa pinakalubog sa baha kapag bumabagyo. Tama. Actually, alam nyo, noong termino namin ni Mayor Lim, 1992 to 98, ako'y nasa City Hall ng Maynila bilang Special Legal Counsel to the Mayor. May namatay pa dyan sa Lagos Nilad. Oo, dahil sa baha. Noon pa. Marami. Naaanod, mga kababayan, sa kanal, lalong-lalo ng mga bata. Sa isang sasakyan na may nalulan ay 3 tao. Pumunta sila sa Lagos Nilad, hindi nila alam baha. Ala. Di sinalpak nila yung tubig baha. Malalim. Nagpanik siguro, hindi makalabas sa sasakyan, nalunod. Ni-rescue pa namin. Talaga? So talagang matindi ang baha. Opo. Kaya nakakatakot na wala matagal na. Mayor Lim pa lang yan, Hindi na solusyon na. Gustong magpatugtog ng kantang
tuwing umuulan at kapiling ka, di ba? Oo nga, kantayin. Kasi hindi maganda kung kapiling ka pag umuulan, lulusong kayo ng baha. Lulubog ka. Leptospirosis. Delikado. Mahirap yung baha, di ba? Opo. Huwag niyong paliguin ang inyong mga anak sa tubig baha, mga kababayan, dahil nagmi-mix-mix na yan eh. Yung tubig kanal, nagmi-mix na dun sa mga kababayan, baha. And then, yung mga ebak ng mga hayop, pati na yung mga dura, mga kababayan, lahat ng basura, katas niyan, andyan na yan sa baha. Kaya iwasan kung pwede. Kung hindi man maiwasan, nakalusong na, pagdating sa bahay, wash with soap. May kanta pa dyan, di ba? Apo. Yung lumusong siya sa tubig, di ba? Ang paa niya nabasa. Lumusong siya sa tubig, ang tuhod niya'y nabasa. Ala. Lumusong siya sa tubig, ang bewang niya'y nabasa. Ngunit ang kanyang di pa rin nababasa. May ibang meaning ito. May ibang meaning. Hindi nadidiligan. Kahit lumusong na sa baha, mga kababayan. Malabastas! Manawalan modo. Baka iba isip nila. Lumusong na sa basa, hindi pa rin nababasa, hindi pa rin nadidiligan, mga kababayan. Ang kanyang puwet yata. Hindi, anyway, proceeding from that, Opo, ungas ka. hindi ko naman malaman kung ba't ang pinag-iinitan ng ilang media ay yung kontraktor. Alam niyo, tama yung sinabi ni Atty. Hinlo sa ni Greco Bellica. Ang mga kontraktor ay biktima rin. Sila ay biktima. Ewan lang natin kung biktima o accessory na sila, mga kababayan. Pero nasa sa kanila yan eh. Papayag sila sa kagustuhan ng ano sila? Sunsunuran? Wala silang mga utak, mga kababayan. Bakit sila yumayaman in the first place, di ba? Di, nakikinabang din sila. Kasabwat sila, Biktima rin mga ng kababayan. pangingikil ng mga opisyal. Kasi sabi ko nga, ang kontraktor, O, kinikikilan, pero walang mawawala sa kanila, mga kababayan. Ang nawawalan, taong bayan, dahil ang mga proyektong pinagtatayo nila ay substandard. Wala. Sira. Ang iba nga, ghost, mga kababayan. as much as possible, of course, yung mga kaibigan natin, mga kontraktor, matitinong mga kontraktor yan eh. Yeah. As much as possible, ang gusto niyan ay maayos na trabaho. Yan ang training. Quality, eh. di ba? Ano na yung si Diskaya na parang magaling pa sa mga kababayan, engineer. Bukis yung mga engineer eh. Mas magaling pa yung mason dahil practical talaga. Alam na namin kung saan isusok-sok ng mga bakal. Lang, to survive somehow, para makakuha ka ng kontrata, mahirap naman kung wala kang kontrata, di ba? O, kontratista ka nga eh. Para kang masahista. Di ba? Pag wala kang minamasahe, paano Meron silang kasalanan, mga kababayan, lahat. Galing sa congressman, galing sa engineer, and DPWH, and yung presidente. Yan talaga ang dapat sisihin. paktay negosyo yan, ha? Paktay na. Oo. Yan ang nangyayari. Napipilitan silang makipaglaro dito sa mga DPWH personnel. Sinasadya ba niya, mga kababayan, yan? Mayroon bang punchline si dyan, Atty. Topacio? Mga opisyal at mga miyembro ng House na siyang kumokontrol nung mga project. Ayun. Project. Ito kita nyo ha. Sa Bicol Region, iba-iba to. Baka sabihin naman ng Bicol Region, sila ang pinag-iinitan natin. Ito ay mga... Laging bumabaha si mga kababayan sa Bicol Region. Nakita nga natin si Lenny na lumusong sa baha. Nabasa ang tuhod, mga kababayan. Nabasa ang bewang. Pero, wala natin kung nabasa rin ba. Status po ito ha. Ay, naku na, damay tayo kay Opo. Topacio. Na verified. Sa Camarines Sur, ayon sa datos na makukuha sa DPWH as of May 31, 2024 pa, baka nadagdagan na are. Aha. 25 na, more than a year. Yes. Sa unang distrito na ang congressman ay si Tsuyoshi Anthony Horibata. Hore Oh, hapon bata. yan. O parang Hapon. ay nako, napakalaki, bakero ni! Oy, dami tayo. Hore bata. Eto, nung 2023 ay 1.790 billion
Wow, Yan. Ito mga kababayan, bilyones na ang mga kababayan. Pinag-uusapan. Second district, ang congressman pa noon, ngayon ay gobernador na, ay si El Rey Villafuerte, medyo hindi naman ganun kalaki. 512 million. Malaki pa rin yan. Sa third district, Ang importante yung mga kababayan, maliit man o malaki, gaano man kaliit, dapat mayroong makikitang talagang proyekto na napakapakinabangan. Hindi lang yung for the sake na maitayo lang mga kababayan, bubuhusan mo. Tapos, yung lupa mga kababayan, papalitadahan ng simento. Ginawa ng coating mga kababayan para lang sabihin mayroong ginawa. kay Bordado, 483 million. Sa 4th District, Arnie Fuentebella, 382 million. Aha. 5th District, Migs Villafuerte, anak ito ni Opo. Governor, 1.784 billion na Grabe. pinag-uusapan Laki dito. niyan, oo. Ayun ang sinasabi ko, di ba? Ito ang infrastructure budget, ha? Opo. Okay. Bicol pa yan pinunduhan nga ang Bicol mga kababayan, di ba? May nakuha pa kami report, bine-verify namin na, siyempre, di ba tinanggal si Congressman Arnie Teves Yes. sa kanyang distrito sa Negros Oriental. Ang So? caretaker dyan, matik yan, ay ang speaker. Ibig sabihin, Oh, grabe. So, ang pondo, hawak na naman ng speaker. Grabe, ang gahaman. Gahaman. Pati yan, mga kababayan, kukunin niya ang control. siya yung nagpapatakbo ng distrito kasi bakante nga para may kinatawan. Ngunit, noong panahon ni Congressman Teves, ang budget ng distrito sa lahat ng infra is around 2 billion. Okay. Reasonable lang yun. May mga gano'n Lahat naman ng talaga. infra yan, ha? Ngunit, mga kapatid, noong naging caretaker na si Tambalustos. Romualdez, si speaker, Speaker, flood control pa lang. Flood control. 1.9 billion na. Oh, kalibel na mga kababayan sa overall budget. And then, ang importante niyan mga kababayan, talaga bang meron? Wala kang makikita. Kung meron man, mga palyado Flood pa. control pa lang. Pera pa yung ibang infra. Grabe, no, paborito talaga nila ang flood control mga kababayan. Kontra sa 2 billion sa lahat ng infra. Yan. At sabi sa akin, eto, may mga, eto yung lumalabas na pagsasaliksik. Eto ang nangyayari, Nangangangi. Ito ang breakdown. Sinabi na rin ni Mayor Magalong ito. Opo. Yung Big Six, may sinasabing Big Six di ba? Ayaw naman Big pangalanan. Six Natatandaan mo contractors. ilang araw nakaraan Sigurado, kasali dyan si Zaldico at saka yung mga diskaya mga kababayan. na entrap yung si Kalalo ba yun? Yung district engineer Opo. ng Small time yun mga kababayan. 3.2 million lang ang pinag-uusapan. DWH na nagbibigay ng suhol kay Congressman Leviste. Nahuli. Di ba? Opo. Hindi na kalalo siya ngayon, palalo na. Baka yung mga bata hindi nila alam kung anong ibig sabihin ng palalo. Explain mo nga. Hindi ka natin ano alam. na? Ano yung palalo Ano ba na yung yan? Tagalog na? Hindi ko masyado kabisado. Palalo, di ba? Palalo. Makasalanan na. Ayun, parang gano'n. No? Parang Oo, ganon. oo. Oo. Di ba sabi niya, meron daw Ang alam namin, ulalo. yan na amo, hindi yan ang mastermind. Kumbaga sa may kwan. mas mataas pa. Napag-utusan lang. Errand boy lang yan. Errand boy. Mensahero, Mensahero messenger. lang, ayun. Kumbaga sa opisina. Opo. Messenger, Marami hindi yan ang yan big sila. boss. Ang Marami big yan boss sila. daw niyan ay very popular. Pero ayaw naman sabihin. Bakit ba ayaw sabihin? Very Cisco, di ba popular. ayaw din sabihin? Opo. Sabihin nyo na kasi, huwag na kayong matakot sa libel. Is this a matter of national interest? Anyway, Ikaw na lang kaya magbanggit. diskarte nila yan, ha? Baka Eto. nasabihan sila, sir. Yung may Big Six dyan na tinatawag Oo. na dapat malaman kung sino na Opo. nagkokontrol. May pahiging na dyan si Senator Amy Marcos, di ba? O to 30% kickback, Grabe. 10% contractor. Ooh. Yung contractor, dapat naman ay kumita siyempre contractor yun Opo. Kaya 10% lumiliit ang kita ng contractor. Sabi nga ng mga lehitimong contractor, ayaw nila sa
government project na ngayon. Kasi, ang liit na ng kita nila, meron pang advance, minsan nag-aabono pa sila bago, minsan pahirapan pa sa pagsingil. Tama, O, totoo 5% district congressman. Wow. 5% implementing agency, DPWH. Wala. 5% others. Ano-ano Others. miscellaneous. Opo. 45% na lang ang actual na project. Yan. Nawala. Mataas pa nga itong estimate nito. Ang estimate ni Mayor Magalong, 30%. So, 30 man, 45 man, Kaya kamote nga, pa. Kamote, Rin mga ang kababayan. resulta, di ba? Ito ang dapat malaman, sino yung Big Six na di umano'y nasa House of Representatives. Dapat Ayan. mabisto yun. Sigurado si Zaldico na dyan, mga kababayan, kasali dyan. Oo. Dapat ding parusahan yung mga kontraktor kasi graft yun eh. Tama. Conspiracy yun. Pero, katulad ng sabi ko, tama yung obserbasyon ng iba, biktima sila. Yes. Dapat Biktima? Paano kung kongresistang kontratista? Sila lang din ang nagbibiktima sa kanilang sarili. Double murder yan, mga Tama ko sino kababayan. yung Big Six yun ang decide sa proyekto. Dapat malaman kung sino yung sa DPWH. Opo. Hanggang ngayon, wala pa nasususpindi kung hindi pa na-entrap Si Bunoan, ng congressman. Yung isang Tuloy-tuloy pa rin DPWH ang district engineer, hindi pa kaululan masususpindi. ni Bunoan, Dapat mga lahat kababayan. ng proyekto, lahat ng lugar na may palpak, dapat automatic. Suspended ang district engineer doon. Ayun. Under the doctrine of res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Pero attorney, pwede ba natin tawagan yung mga congressman na sila po ay puro mission impossible? Ay hindi nga, kaya nga yun ang sinasabi ko eh. Oo. Sino yung others? Okay. Di ba? Opo. So, tatlo yan eh. Contractor, congressman, DPWH. Bakit ang pinag-iinitan? Isa lamang. Ayun. Kaya, very welcome, nabasa ko kanina na si Pangulong Marcos Palay pumunta sa Baguio at nakausap si Mayor Magalong. Tapos yung nag-away na si Magalong at si mga kababayan, Richard Gomez, nagyakapan na. What the? Nagyakapan na sila. Binabanata ni mga kababayan Richard Gomez si Magalong. At medyo kumbinsido na daw, dapat lang naman po, ang tagal naman, dapat nung umpisa pa lang, Mr. President, kung ikaw ay decisive, kung ikaw ay strong and decisive leader, So hindi strong, ay hindi decisive. meron na agad independent commission. Ayun. O, di ba? Ba't Inabolish kasi ang PACC. ngayon lang? Ayun. Nagbayag eh. Ang ating Pangulo eh. Mabagal. Ilocano siya eh, di ba? Yes. Ano ba yun? Nagbayagin ba yun? Nagbayagan ba? Ano ba yan? Di ba yun? Sabi mo? Nagbayagin ba? Ilocano. Tanong natin mamaya. Hindi ko masyado. Jai Ajati Load. Yan lang ang ating alam sa Ilocano, mga kababayan. Sa yan advertise sa Globe. Alala eh. Sabi mo bagal. Nagbayag mabagal sila. Ayan. Jack Mawatan. Yan pala. Yung sa Globe. Nagbayag. Advertise. Oo. Opo, nagbayag. Hindi naman bayagbag. Ay. Iba naman, Bayag. Mabagal eh. Hanggang Mabagal. ngayon ba, ilang linggo naman pinag-uusapan ito? 2 na yata. Ang sistemang makupad ay hindi pwede sa bagong Pilipinas. Makupad. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Waldas pa naman. Afterwards, mga kababayan, grabing waldas. Party. Weeks na. Hanggang ngayon, iniisip pa lang niya. Napakabagal, di ba? Alay kabagal, ay kakupad. Puro imbestiga, mga kababayan, no? Action na naman, BBM. Huwag puro investigasyon. Ala, ay siya. Pero, Ngayon pa lang niya iniisip, sinabi na nga nung anak niya mismo, hindi dapat kami mag-imbestiga kasi Sa may sarili mga namin. involved dito. Yung Blue Ribbon, okay yun. Opo. Ni Senator Marcoleta. Kasi, yun talaga ang papel noon. Ayun. At sana ipatawag, alamin dun sa top 15 na sinabi ni Pangulo, sino ang behind. Be careful, nagalit. Nagalit si Marcoleta kay Karen Davila dahil unang hearing pa lang yan. Kinukumpasa ni Karen Davila, mga kababayan Pumalag si Marcoleta dahil unang hearing ko pa lang nga Alam ko yan. Ilalatag ko muna. Mag-antay kayo, sabi ni Marcoleta kay Karen Davila. Dito, may congressman behind dito, imposibleng wala. Pero talagang, sinabi na ni Marcoleta yan, mga kababayan. Senator pala, Senator Marcoleta. Na, kung i-invoke daw yung parliamentary courtesy, mga kababayan,
sasabihin ng mga kongresista, mayroon tayong parliamentary courtesy. Yung second in command nila, dyan sa kanilang construction firm, mga kababayan, ang ipapatawag. So, mapapatawag pa rin. At ultimately, madidikit pa rin yan sa kanila. Alam na ni Pangulo Sila yan, may sure ari ako dyan. Kung alam niya yun, anong ginagawa niya? Bakit? O, si BBM, mga kababayan. Etong hearing ni Marcoleta, scheduled ba, kababayan, na hindi natin kontrolado ang araw. Pero si BBM, kahit ngayon mismo, pwede niyang paggalawin ang kanyang mga tauhan at ang hustisya, mga kababayan. Tugisin ang mga ito. Wala! Puro lang papogi, mga Pa-inspect Hindi naman pogi. pa siya, gaganon siya, ganon. Oo, ang ganda. Ba't nag-i-inspect pa lang siya? Kung alam na niya, at saka ito, natatawa pa ako sa ginagawa ng Pangulo. Kaya sinasabi ko, Funny. baka moro-moro lang eh. Yeah. Tapos si Adjong nagagalit. Ay, bakit yung gamitin moro? Dinadivert, mga kababayan, para technical niya ang wording. Ni Magalong. Para magalit daw yung mga kababayan nilang mga Muslim. Hoy, Adjong, mas magagalit ang mga kapatid dating mga Muslim dyan sa mga kurap. Ang ginagamit na words nila nga, mga kababayan, moro-moro, hindi naman directed doon, mga kababayan, sa mga kapatid nating Muslim. Si Adjong lang ang nagsasabi niyan, mga kababayan. Nagtayo ka ng isang website. Isumbong mo sa Pangulo. Opo. Anak ng teteng, Pangulo ka. Nasa ilalim mo ang NBI. Nasa iyo ang bilyon-bilyon na confidential at intelligence fund. Daming magagaling dyan. Pwedeng gumawa. Oo, nasa iyo yung PNP, yung CIDG. Correct. Nag-iimbestiga yan. Oo. Yan ay DILG, DOJ, ang head department niyan. Opo. NBI, nasa DOJ, PNP, nasa DILG. Yes. O kung gusto mo, meron ka pang military, may mga Puro papogi, mga intelligence kababayan. doon, di ba? Gaya-gaya kasi yan sa sumbong-sumbong 888, mga kababayan, ni Tatay Digong. Hindi yun, Yung 888 ni Tatay Digong, mga kababayan, overall na yun. Yung flood control, mga kababayan, madali lang yang madali lang yan siyang imbestigahan dahil mayroon yang paper trail. Ay, naku, Intelligence service, may ISAF pa, gamitin mo na. Para makakuha ng impormasyon. Hihingi ka pa ng sumbong mula sa mamamayan. Anong kapasidad namin? Sumbong. Ako sasabihin pa, ayon sa website na isumbong mo sa Pangulo. Anong ayon sa website? Itanong mo kay Bonoan. Ayun. Cabinet member mo yun, alter ego mo yun. Hoy, Secretary Bonoan, amin na yung list ng flood control Kahibangan, projects. Ano rito ang Kengkoy? Sinong nag-approve? Ganito lang naman, napakadali. Isang city sa Bulacan. Yung sinasabi niya, Ghost Project, di ba? Opo. Kung decisive ka, nagagalit daw siya. Ang gagawin namin sa galit mo. Talaga. So what kung nagalit ka? Kumilos ka. Galit-galitan lang, mga kababayan. And then ngayon, pupunta na naman sa ibang bansa. Liwaliw. Angry ka, gano'n siya. Tanong mo, Bonoan, sinong district engineer dito? Ghost Project, inapprove ba niya ito? Yes, sir. Suspended. Tapos Dahil walang proyekto, mga kababayan. The fact na sinabi nilang completed na walang proyekto. Suspended. Imbestigahan mo. I want your investigation on my desk. The results of your investigation Kulang ang investigasyon, kulong. on my desk in 5 days. Yes. That should be, tama kayo. Di ba ilang ghost project na nakikita niya? Sinong district engineer dito? Secretary, si ganon. Suspend him. I want your report in 5 days. Bakit namin mo hahanapin? Di ba sabi pa niya, nung press con niya, wala bang investigative journalist dito? Ng teteng talaga. Napayapan yung mga tao doon. NBI nandyan sa'yo. DILG, ISAP. Gamitin mo. Magkano ang confidential funds mo, Mr. Siya ang may pinakamalaki, mga kababayan. 10 billion. Mukhang ganyan, mga kababayan, 10 billion ata under the office of the president. 4.5 billion! 4.5 pala. Yung overall siguro ang 10 billion. Pambili ng impormasyon! Bumili ka ng impormasyon! Kaya nga. Diba? Baka iba ang binili. Nasa iyo ang DOJ, may witness protection program ka. Gawin mong state witness. Yung mga whistleblowers, proteksyonan mo. Di ba sabi ni Mayor Vico, bahala na kayo sa akin, sasabihin ko na lahat. Proteksyonan nyo yung mga whistleblowers. Hindi yung kami ang aasahan nyo. Ikaw ang presidente. Mamamayan kami, isusumbong namin sa'yo. Tapos tayo pa ang gagawing, wala ba kayong investigative journalism?
Ikaw ang mag-imbestiga, sir. Anak ng, yan ang mabigat eh. Yun ang tama. Anak Kung ng ang presidente mo ay weak leader. Tama. Si Pangulong Duterte. Presidente ka, hindi mo malaman. Nabasan niya na kagad, Ako no? presidente. Sabi ko, Ibanor, ano ba to? Bigay mo sa akin ang listahan ng lahat ng district engineer. Unang-una, si Pain na yan, si Bunoan. Yan talaga ang first step, mga kababayan. Palitan, mga kababayan, ng talagang stricto at matino na siyang tutugis, mga kababayan, dyan sa mga kurakot dyan. Tears. Bukas na merong project nag-collapse na anot, nagiba at ghost. Eto, sir. ES, gumawa ka ng order. Suspended lahat ito. Pipirmahan ko ngayon din. Opo. Para matakot. Di ba? Sino mga contractors nito? Opo. Di ba? Yes. DOJ. Amin na yung si Direktor, pabuntay mo rito. Direktor, imbestigahan mo ito. Di ba? BIR, imbestigahan mo ito. Ganda na suggestion nyo, Tony. Mabilis lang. Nasa iyo lahat ng power. Di ba, no? Kaya nga, no? Andun kay BBM lahat ng power, mga kababayan. Bakit hindi niya ginagamit? Diyan lang sila magaling, mga kababayan, sa kabalastugan. Pero dito talaga talagang ang bayan ang nakikinabang. Walay. Noong pinahukay mo yung KOJC, ilang libong pulis ang pinadala mo. Ngayon wala. Noong gusto ng House, di ba, na i-impeach ang daming resources, mga insertion. Yes. Hindi mo magawa ito? Investigasyon lang ito? Ay, may nakabok. Mahina ka, Bok. Yun naman baka sasabihin ni Claire, ang presidente natin, ay Yung Claire rin maagang yun. magising. Maagang magising. Pero anong ginagawa? Sabi ni VP Sara, maaga lang naglasing. 10:30 pa lang, lasing na. Anin natin kung maaga ang gising, kung kukuya-kuyakoy lang naman. Kuyakoy. Puro forma lang naman. Bibisita. Yung pag-visit, hindi na trabaho ng Nonsense. presidente yan. Kanyang papansin na lang, mga kababayan. Pakitang tao na lang yan. The Pakitang president should be on top of things. The big Inspection. picture, hindi ka para mag-micromanage. Kaya nga may sekretary ka ng DPWH, may sekretary ka ng DILG, ng DOJ, magkapatid. Kayo magkapatid. Magkapatid. Ayusin nyo to. Bigyan nyo ako ng report. Anyway, 500 million ang confidential funds ninyo. Grabe. A year. Bumili kayo ng information, report nyo sa akin. Kundi, paguntugin ko kayong dalawa. Diyos. Mabait daw siya. Mabait Santa daw po Maria eh. Elementary School naman. Siyempre, pag mabait, hindi nagsasalita na. Mabait. May mabait bang ganyan? Hindi ka baitan yung mga kababayan. Nagkukunwari lang yung mabait. Yung hinahayaan mo lang na pagkandaletse-letse ang ating bayan. No, hindi yan mabait. Ang ganun. Ay hindi pwedeng mabait. Ang kailangan ng bansa ay Salbahin yan. parang si Udas. Lee Kuan Yew. Ayun. Mabait Maganda pa si yun. Lee Kuan Yew. Palamura rin yun. Manood kayo nun sa Netflix. Lee Kuan Yew. Yung Remembering About- Lee Kuan Yew. Kung about paano Singapore. pati yung aircon. Yeah. Mumurahin ka niyan. Oy, bakit ganito? Mainit! Di ba? Ayos, Sabi, di ba yung nag-rally, nag-welga yung mga trabahador ng isang pabrika. Yeah. Tinanggal sila. Sabi nila ko tanggalin niyo lahat bago nagreklamo. Sabi niya, irarally-rally kayo, welga kayo. Ngayon wala kayong trabaho. Kesehoda kayo. Kesehoda! Di ba wala na nagwelga? Ayun. Kesehoda kayo. Anyway, Sa notang yan, mga kasama. Sa notang yan. Anong masasabi niya dito? Post your comments below.